Purihin po ang Panginoon mga kapatid, salamat po sa bawat isang narito at maging sa ating mga kapatiran na sa mga bahay-bahay at nawa tayo po ay may paghahanda sa ating mga sarili sa pagsamba sa Panginoon. Bago tayo dumako sa ating tawag ng pagsamba ay ilang mga announcements po muna. Ang ating pong pagdadaos ng bahay ng ating pagsamba ay nandito ngayon sa Children's Sunday School. Pagkatibigay na nakita niyo sa mga larawan and even some videos, ang kalagayan ng ating auditorium po ay sa ngayon ay hindi maganda pero patungo po yan sa mas paganda pa sa biyaya. So pag-pray po natin mga kapatid, and if we can take part or want to be a part, just let me know at pag-usapan po natin paano. And also, ang atin nung mga kapatiran may mga karamdaman kahapon, ang Men's Fellowship, online fellowship ay nagdaos using Facebook Room. So salamat po sa Panginoon sa mga teknolohiya na kagaya mo noon at nakapag-fellowship kami, naging masaya. We go down some memory lane, we shared some memorable things. May mga pagkain, may mga verses, may mga preaching, may mga lugar na puntahan at sinabi mo ng ating mga kapatira, and we rejoice and praise God sa mga patotoo na yon. And also sa aming devotion ay napakahalaga ng pagtitipon at nawa ang ating mga kapatira na sa mga bahay-bahay or not too comfortable sa ating online streaming. This is not the new normal mga kapatid. We must be desiring to be with the people of God. Yan po ang kalooban ng Diyos sa atin. At pag-pray ho natin na sa lalong madaling panahon ay tayo ay makapagsama-sama na. Pero kanina ho, meron tayong ilang mga kapatiran na dapat patungo na sana. Pero dumaan ang ambulance ng Barangay Guyong at nagsabing huwag lalabas ang mga tao. So pinayuhan natin na sila po muna ay manatili sa kanilang mga tahanan. So tayo ho'y magdadaos and I hope na mga kapatid natin ay nakatutok nga online. Pag-pray din muna natin mga kapatid, si Sister Rain Sausa ay manganganak na sa Sabado. Sigurado ko po, yes, kasi nakaschedule na yung kanyang cesarean operation. So pag-pray ho natin, again, wala pa rin imposible sa Diyos, at maaaring in the last minute pwede bumigit ang bata. Nevertheless, ay pag-pray natin Sister Rain, alam natin na medyo extra hirap yung kanyang kalagayan. Nasa Panginoon na kanilang ina ng tahanan. Ang kanyang asawa ay nasa Amerika at hindi nagawang umuwi dahil sa kasalukuyang kalagayan ngayon. And pag-pray natin ang buong Virayo family and Sister Rain na mga anak. And also si Brother Dave, kahapon nakasama namin siya sa Men's Online Fellowship. At mahirap yung kalagayan ni Brother Dave. Masakit yung kanyang leeg. Isa pang nadagdag na hirap ay yung gamot na kailangan niya ay hindi ma-import ngayon. Again, because of the current pandemic. So, pag-pray ho natin at nawa tayo ho ay gabayan, tulungan ng Panginoon, lalo na ang ating mga kapatid. Ito, Sister Jinjin pala, ako'y nagalak. Nabasa ko yung isang post niya na bumalik na yung gana niyang kumain. Alam natin yung epekto ng chemotherapy. At salamat po sa mga kapatid na tumugon sa atin sa panawagan ng ating kapatid na kailangan niya ng mga tulong pinansyal dahil bukod sa chemotherapy, pinagtitake pa siya ngayon ng oral chemo. At sa ayon kay Sister Jinjin, ang isang tableta ay 150 pesos. At kailangan niya ng, kung hindi kakamali, 78. So, hindi ho murang halaga, hindi ho maliit na halaga. So again, kung meron tayong mga kapatiran, this is an opportunity to do good. And I would like to encourage to call our brethren. Hindi kailangan malaki. Yung isang tableta na maaaring maitulong mo, even young people, pwede halimbawa, 3 young people, magbakas-bakas, 50 pesos. You help our sister in Christ for one day. Kaya po yun ng ating mga kapatiran. So again, hindi kailangan malaki. Pero una muna ay kailangan yung puso na susunod sa Panginoon at nagmamahal sa kapatiran. So pag-pray natin ang mga bagay po na ito. And also kahapon nga pala nagdaos din sila ng Ladies Fellowship Baby Shower version with an online with Sister Rain. So salamat po sa Panginoon. Salamat po sa mga nag-organize, sa mga nakibahagi. And I would like to challenge the ladies, please be active sa inyong group chat, active sa online fellowship. Also, ang ating mga kabataan, pagpatuloy niyo ho ang ating Proverbs Challenge. Proverbs chapter 2 na ulit tayo. No? Umiikot na tayo sa Book of Proverbs at I hope nag-gain naman tayo ng wisdom habang binabasa natin ang Book of Proverbs. So,
Those are some reminders. And also, ang mga magulang, malapit na ang pasukan. Kayo pa rin ho ang magdidesisyon kung online learning or face-to-face, kung paano man ang available. Pero I would like to challenge ho mga magulang, huwag nyo nang hintayin ang pasukan para simulang turuan, gabayan ang inyong mga anak ngayon pa lang. And if for no other better reason, ay turuan nyo silang magbasa for them to be able to read the Word of God. Okay? Yung mga maliliit na mga bata, turuan nyo ho magbasa, tiyagain nyo ho sa ABC, tiyagain nyo ho sa pagbabasa for them to be able to read the Word of God. Tawa ay gabayan ho ng Diyos ang ating mga magulang sa bagay po. Yan. Those are some announcements, reminders. Dako po tayo sa ating pagsamba. Dadako tayo sa tawag, sa pagsamba, sa dali ng katahimikan upang tuon natin ang ating mga puso't isipan sa Panginoon at hilingin natin ang Diyos sa pagsiliksik sa atin. Let's pray. Manalangin po tayo. O aming amang Diyos, dakila, banal, sakdal sa kaperpektuhan. Diyos na walang hanggan, walang simula, eternal. Ikaw ang Diyos na perpekto. Hindi nangangailangan ng kahit na sino o kahit na ano. Ikaw, Panginoon, ang Diyos na hindi nagbabago. Dakila ka o sinasamba ka namin. Pinupuri ka namin, minamahal ka namin. Ikaw ay karapat-dapat sa lahat ng pagdadakila at pagsamba. Sa iyo ang kapangyarihan. Sa iyo ang kadakilaan. Sa iyo ang papuri. Panginoon, salamat po. Salamat sa iyong mga patong-patong na biyaya, sa iyong kabutihan na hindi napapatid. Panginoon, tunay sa aming napagkulay-gulayan sa iyong salita, surely goodness and mercy shall follow me all the days of our lives. At Panginoon, alam namin na kahit sa pinakamahirap at pinakamadalim na sandali ng aming buhay, ang iyong biyaya at habag ay nandun pa rin, na humahawak, na tuturo, na humuhubog sa wangis ni Kristo. Salamat po, O Diyos. Dalangin po namin. Ikaw po ngayon ang sumaliksik sa aming mga sarili. Mga gawa ng aming mga kamay, ang mga lakad ng aming mga paa, ang mga bagay sa aming kaisipan, o maging ang mga naisin ng aming mga puso. Anuman, Panginoon, ng kasalanan, anuman, Panginoon, ng hindi kabanalan, tawarin mo kami. Panginoon, sa aming patuloy na makikipaglaban sa kasalanan habang nasa buhay na ito, tulungan mo kami, O Diyos. Bigyan mo kami ng sipag na patayin ang mga kasalanan na katahan sa aming mga sarili. Panginoon, tulungan mo kami. Nais naming sambahin ka. Nais naming purihin ka. At nawa, ngayong oras na ito ay tunay maialay namin ang aming mga sarili sa iyo bilang haing buhay, banal, at kalugod-lugod sa iyong harapan na siyang katampatan naming pagsamba. Nawa, Panginoon, ang aming pag-awit ay hindi lamang sa puso, kundi maging sa puso.
Nawa, O Diyos, ang aming panalangin ay tunay na pakikipag-usap sa iyo. Nawa, Panginoon, ang aming pagkakaloob ay tunay na ito'y paghahandog sa iyo. At sa aming pakikinig ng iyong salita, nawa, O Diyos, ay turuan mo kami, tulungan mo kami, baguhin mo kami, banalin mo kami sa pamamagitan ng iyong katotohanan. Panginoon, naming hiling, meron man kung hindi patunay na mananampalataya ang nakakapakinig, O Diyos, mahabag ka, abutin mo ng iyong kamay, pagligtas ka. Lahat ng ito, Panginoon, ay sa namin hinihiling na kayang gumawa ng higit sa aming hinihingi at inaakala. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Mga kapatid, tayo po'y umawit sa Panginoon. Tayo dumako sa ating pagbasa ng salita ng Panginoon. Mula po ito sa aklat ng mga awit, Psalm, awitin po tayo, awitin na basahin po natin ang Psalm 70, kapitumpung awit. Psalm 70, at basahin po natin ang lahat ng mga talata, verses 1 to 5. Anak ko, mga kapatiran sa mga bahay-bahay, ay nakabukas din ng inyong mga Biblia at sabay-sabay po natin ito basahin. Psalm 70,
verses 1 to verse 5. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Ready? Read. Make haste, O God, to deliver me. Make haste to help me, O Lord. Let them be ashamed and confounded that seek after my soul. Let them be turned backward and put to confusion that desire my hurt. Let them be turned back for a reward of their shame that say, Aha, aha. And all those that seek thee rejoice and be glad in thee. And let such as love thy salvation say continually, Let God be magnified. But I am poor and needy. Make haste unto me, O God. Thou art my help and my deliverer. O Lord, make no tarrying. Palaan po ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang mga salita. Let's pray. O Panginoon naming Diyos, nabasa namin mula sa iyong salita. Make haste. Lord, kung maaari aming hinihiling sa ngayon sa salitang ng may pagpapakumbaba at may pananampalataya, o Panginoon naming hinihiling, nawa magmadali ka at abutin ang aming mga kapatiran na lubos na nahihirapan. O Panginoon, madali mong abutin ang aming kapatid na si Brother Dave. O Panginoon, bilisan mo pong abutin ang aming kapatid na si Sister Jinjin. O Panginoon, daglian mo pong abutin ang aming mga kapatiran na may matinding problema at suliranin sa pamilya. O Panginoon, kung maaari aming inihiling, daglian mo pong abutin ang aming mga mahal sa buhay na wala pa sa pananampalataya. Dahil kahit anong oras pwede silang mamatay. O Panginoon, please make haste. Sa iyo kami ay titiwala. Lord, malinaw ang sinabi ng iyong salita, mga nagtitiwala sa iyo ay magagalak at hindi mapapahiya. Panginoon, salamat po sapagkat meron kaming tunay at tiyak na kaligtasan kay Kristo. Salamat po sapagkat kami sumasamba sa isang tunay at buhay na Diyos. Karapat-dapat sa lahat ng papuri. Karapat-dapat sa lahat ng pagsamba at pasalamat. At Panginoon, nawa masumpungan mo rin kami na mabilis at hindi makupad sa pagpapasalamat. Mabilis at hindi makupad sa pagsamba. Mabilis sa pagbibigay sa iyo ng papuri at kaluwalhatian. O Panginoon, tulungan mo kaming maging mabilis at hindi makupad sa kabanalan, sa gawa ng kabutihan, sa pagpatay sa kasalanan sa aming mga buhay, sa pagmamahal sa kapatid. O Panginoon, tulungan mo kami. Sa oras na ito ng aming pagsamba, O Diyos, muli Ikaw ang patuloy na maluwalhati. Awa, Ikaw ang patuloy na mapuri at mabigyang kaluguran, maging sa mga bunga ng aming mga bibig ng pasalamat, papuri, panalangin. At muli, O Diyos, pangangaral ng iyong salita, Ikaw ang patuloy na madakila, Ikaw ang mangusap. Salamat po, O Diyos. Salamat sa iyong katapat. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Pati po tayo nakatayo, tayo pinuli ko.
po dumako sa ating pagkakaloob at ating pong basahin ang talatang basihan ng ating pagbibigay sa Panginoon. Kalawang Korinto, Kapitulo 9, talatang 6 hanggang 8. 2 Corinthians chapter 9, verses 6 to verse number 8. Ang nakita ay sabay-sabay po nating basahin at ito'y naway maging paalala sa ating mga puso't isipan sa ating tamang paraan ng pagkakaloob sa Panginoon. Ready, verse 6, read. But this I say, he who soweth sparingly shall reap also sparingly, and he who soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart, so let him give, not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver. God is able to make all grace abound toward you, that ye, always having all sufficiency in all things, may abound to every good work. Again, let us pray, mga kapatid. Panginoon, maraming salamat po. Salamat sa iyong biyaya sa amin. Salamat na binigay mo sa amin ang iyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Kristo, upang siya ang magligtas, magbayad ng aming mga kasalanan, upang kami magkaroon ng buhay na walang hanggan. Panginoon, hindi lamang si Jesus ang iyong binigay. Binigyan mo kami, Panginoon, ng patong-patong pang mga pagpapala. Bigay mo sa amin, O Diyos, ang lahat ng spiritual na pagpapala sa makalangit na lugar sa pamamagitan ni Kristo. Bigyan mo kami, Panginoon, ng isang iglesia. Bigyan mo kami ng iyong salita na maaari naming pag-aralan, pagbulay-bulayan. Bigyan mo kami, Panginoon, ng mga kapatiran na aming nakakatuwang, nakakasama sa lakbayin ito hanggang kami makauwi sa iyo. O Panginoon, binigyan mo kami ng napakaraming mga biyaya. Sa araw-araw, sinusupply mo ang aming mga pangangailangan. Panginoon, O Diyos, kami may pagkakataon na magbalik sa iyo. Pagkakataon magkaloob sa iyo, purihin ka sa pamamagitan ng mga bagay na iyong pinagkakaloob din naman sa amin. Panginoon, alala mo sa amin na una at higit sa halaga ay nakatingin ka sa puso namin. Masuntungan mo ang isang masayang puso. Masayang puso na sumasamba, masayang puso na nagmamahal, at masayang puso na nagpaparangal sa iyo sa pamamagitan ng mga biyayang pinagkaloob. O Panginoon, ikaw po nawa ang gumabay, o po nawa ang magturo, magtama. Muli, sa pangaral ng iyong salita, ikaw po patuloy na maluwalhati. Nalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Awitin po natin Wonderful Grace of Jesus. Wonderful grace of Jesus, greater than all my sin. Thou shalt return his crying, where shall his praise begin? Taking away my burden, setting the spirit free. For a wonderful grace of Jesus reaches me. Wonderful, the matchless grace of Jesus, deeper than the mighty rolling sea, the rolling sea. Higher than the mountains, sparkling like a fountain, also reaches for even me, broader than the scope of my expressions, greater far than all my sin and shame. Oh, magnify the precious name of Jesus, praise his name. Wonderful grace of Jesus, reaching to all the lost. By it I have been pardoned, sing to the Lord.
Purihin po ang Panginoon at tunay na napakalaking biyaya, pagpapala ng Panginoon sa atin. Tayo ay Kanyang iniligtas. Malinaw ang salita ho ng Diyos, we are not saved by works, but rather we are saved by grace through faith. At yan ho ay tunay na napakalaking biyaya, dakilang biyaya ng ating Panginoon na sa atin ay sumagana. Dumako tayo sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos, and we are continuing our study in 1 Peter. 1 Peter, and we are now on chapter 2. Pero bago ho natin basahin ang talatang ating pag-aaral ngayong umaga, nais ko hong simula ng ating pag-aaral sa medyo mahaba-habang introduksyon. Tingin ko ho ay hindi ito aksidente, na ito ang ating pag-aaralan ngayong umaga. And I hope the light of the Word of God will bear more sa atin hong mga desisyon na kailangan gawin. Nevertheless, maaaring yung ilan ho sa atin na ay nakita sa social media or maaaring napanood mismo sa balita sa Amerika, ang isang church, isa sa pinakamalaking church sa California, ang Grace Community Church, na isa sa mga pastor nito ay si John MacArthur. Maraming pastor doon sa church. At sila ay nag-decide na buksan ang kanilang church and to have a full service last Sunday with more than 3,000 people in attendance. At ito ay nag-send ng shockwave throughout all evangelicalism. Ibig sabihin lahat ng mga churches na nagsasabi ng nampalataya sa Ebanghelyo, maraming nakaalam nito at nag-send ito ng shockwave. At kung hindi tayo magiging maingat, at kung hindi natin pag-iisipan ng mga bagay na ito, it may lead to two dangers. One danger is to negatively criticize quickly. Criticize agad, negatibo agad, at masama agad. Ba't nila ginawa yun? Di ba nila alam may pandemic? Or pangalawa, kung di tayo mag-iingat, it may lead to uncareful imitation. Lalo na kung ginamit ng Panginoon ng taong ito, si John MacArthur, particularly sa iyong buhay at naniniwala ka. At yes, naniniwala ko siya isang tapat na lingkod ng Diyos, mahusay sa pangangaral ng salita ng Diyos, at nahandun yung tiwala. At nakita mo yung church na, buksan na rin natin ang ating church, gayahin natin. At yun ho ay magiging napaka-delikado. Na gusto ko hong tignan natin ito at ikonsidera ang ilang mga aspeto at pag available online yung mga dahilan. Bakit pwede nyo panoorin kahit sa YouTube? Bakit nila ginawa iyon? Ano ang dahilan? Pero nais ko hong malaman natin bilang mga Pilipino, syempre pag tayo ang tumingin sa kanila, lalo na tayo, bumalik tayo sa GCQ. At kung ganun ang gagawin natin, baka mamaya laman din tayo ng balita. At hindi magandang balita. Nevertheless, magkaiba ang konteksto ng Amerika at ng Pilipinas. Ilan sa mga bagay na kailangan natin maingat ay konsidera, sa Amerika ay merong totoong anti-Christian agenda ang politika at edukasyon. As in literally, may mga politiko na anti-Christian. At merong mga politikong ginagamit ang pandemyang ito as an excuse to persecute Christians and really to overstep yung boundary ng separation of church and state. The state is trying to exert its control to the churches. And that is very unconstitutional maging sa atin hong bansa. Just to give you an example, this is a true case, pwede nyo i-search. May teacher na buntis ang estudyante, hindi nabuntis nung teacher, pero may teacher at yung isa sa mga estudyante niya ay nabuntis, hindi yung teacher na nakabuntis, dinala niya sa abortion clinic without parental consent. Inabort ang bata, namatay yung estudyante in the process. Walang nangyari sa teacher.
Pero merong teacher, yung classroom niya, yung mga estudyante, pinag-pray. Inas niya na mga estudyante ay mag-pray. Yung teacher na yun, nawalan ng trabaho. There is, iba ang konteksto natin. Ang kalagayan ng gobyerno nila sa kalagayan ng gobyerno natin. So there is a real anti-Christian movement, persecution, slowly but surely getting worse in the US. Isa yun pwede natin sabihin na hindi ganun dito sa atin. Yes, may mga politikong hindi Kristiyano, and by His very words, sa paghahamak niya sa ating Panginoong Jesus na napako sa krus, unless I hear Him repent of that and really believe the gospel, ay nahirap paniwala ng ating presidente ay Kristiyano by the biblical standard. Nevertheless, hindi ganon ang kalagayan dito sa ating bansa. There is a sense na ang mga politicians ay ginagamit nga ang present crisis as a cover to persecute churches, to overstep the separation of church and state, and to choke, sakalin ang religious freedom. So those are just some of the things na pag pinakinggan niyo ho yung statement ni John MacArthur, kaya sila ay gumawa na ng hakbang na binuksan. Dahil again, siguro sa ibang mga politicians din dito sa ating bansa, hindi na nakikita na ang spiritual ay essential. But we as believers believe that man shall not live by bread alone, but by every word that proceeded out in the mouth of God. So the context is different. Even the medical system is different. Mas mahusay ang kanilang medisina doon. Mas kakaunti ang namamatay doon. So muli, merong mga bagay na kailangang ikonsidera. Nevertheless, ako ho sa personal, again, this is just me. Maaari sa kalagayan na yon, baka ganoon din ang gawin, pero may pagkakaiba. Baka lahat ng a-attend, ihilingin kong makamask. Baka hatiin ko yung worship service sa dalawa para magkaroon man lang ng konting physical distancing, pero magkaiba ng kalagayan. So pero muli, hindi ito ang case sa Pilipinas. Or maybe, hindi ganung kalala. Sa nakikita ko ho, ang mga pulisiya ng ating gobyerno patungkol ho sa kalagayan ng COVID-19 o ng present pandemic, na pinagbabawal ang pag-gather sa mga religious gathering is not because it hates Christianity. Nakukuha ba natin? Ang gawa ng ating gobyerno na pansamantala, na pigilan ang gathering ng mga Kristiyano is not because it hates Christianity or it's persecuting believers, sapagkat pero ito'y nanggagaling more on kailangan nila at obligasyon nilang ingatan, protektahan ng mga mamamayan, at oo, kasama dito ang mga mamamayan na sumasamba sa mga iglesia. So they are not forbidding us to worship, they are just forbidding us to gather because of medical or of the pandemic. Now, meron hong prinsipyo sa 1 Corinthians chapter 7 at na-cite ko ho ito doon ho sa, I believe, sa men's fellowship kahapon. Sa 1 Corinthians chapter 7 verse 26, ang sabi ni Pablo, I suppose therefore that this is good for the present distress. So, merong good for the present distress. And I'm borrowing that principle, and I think sa ating kalagayan, not being able to gather together is in that sense good because of the present distress. Dahil sa kasalukuyan nating kalagayan. Pero nawa, ang goal pa rin natin, ang kalooban pa rin natin, ang gusto pa rin natin ay makapagtipon-tipon tayo bilang mga Kristiyano. Magtama-sama na maglingkuran sa isa't isa, ma-exercise natin ang mga kaloob ng Diyos sa atin para ipagministeryo sa mga kapatiran sa ikatitibay ng pananampalataya. Ngunit ibang usapan na kung susubukan ng gobyernong sikilin ang ating kalayaan na sumamba. Ibang usapan na kung gagamitin nila ang pandemyang ito upang systematically i-persecute
ang churches. Ibang usapan na kapag pinagbawal na nila ang pangangaral ng ebanghelyo o pagsamba sa Panginoon. Dito ho lalabas yung madalas nating na-quote na sinabi ni Pedro at ng iba pang mga apostol sa Acts chapter 5 verse 29. Then Peter and the other apostles answered and said, "We ought to obey God rather than men." Pero Brother Paul, hindi ba natin nangagawa ito sapagkat ang sabi ng Diyos, huwag pabayaan ng pagtitipon-tipon, tapos hindi tayo nagtitipon-tipon dahil sabi ng gobyerno, dahil sa pandemic. Well, again, kagaya ng sinabi ko ho dati, uulitin ko ho ngayon, I don't believe we are breaking God's command in Hebrews 10 verse 25. Why? Ang konteksto ng Hebrews 10 verse 25 ay hindi pandemic. Ang konteksto nun is apostasy. May mga tumatalikod sa pananampalataya, iniiwan ng pananampalatayang Kristiyano, and the practical manifestation of that, hindi sila sumasama sa pagsamba. Na mga bumabalik sila doon sa dati, sa paghahain sa templo, doon sa dating bumabalik, iniiwan nila ang pagsamba kay Kristo. And sa ating present context, we are not doing that. We are not forsaking, and in that sense forsaking the faith, but we are taking careful steps. So muli ho, those are some things na kailangan ho nating i-considera. So be careful, mag-ingat ho tayo. At alam ko ho, merong mga ang tendency ay ginawa nila, gawin din natin, gayahin natin. Hindi tayo magiging maingat. At nawa, tayo ho ay bigyan ng wisdom ng Panginoon sa bagay. I know, true case, I know pa pastor. Maybe 2 months ago, hindi siya sumunod. Bawal daw ang religious gathering, bawal muna. Hindi siya sumunod. Pinagsama-sama niya ang kanilang mga membro. Siya mismo nagka-COVID-19 at namatay. Hindi natin kinatutuwa. Nalulungkot tayo. Pero totoo. At hindi lang siya, kundi ilang mga membro nila ay nagka-positive din. At yun ay isang napaka-pangit na patotoo na na-lockdown yung buong barangay nila. Dahil sa church na hindi sumunod. So again, yung balanse ng pag-iingat ay kailangan ho nating maging matalino. Now, kaya ho natin sinaysay ang lahat ng ito sapagkat pinapaalalahanan tayo, oo, inuutusan tayo ng salita ng Diyos bilang mga mananampalataya, oo, bilang mga stranghero sa mundong ito na mamuhay ng may kaayusan. At isa sa mga manifestasyon nito ay ang pamumuhay ng may pagpapasakop sa otoridad dito sa mundo. With that, I would like to invite you to open your Bibles, please, to 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2, verses 13 to 17. 1 Peter chapter 2, verses 13 to 17. And by the way, kung matutukso tayong mag-criticize agad, I would like you to invite you to listen first doon sa statement ho mismo nung kanilang pastor, si John MacArthur, before criticizing. 1 Peter chapter 2 verses 13 to 17, babasahin ko at pakisundan niyo sa inyong mga Biblia. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake, whether it be for the king, to the king as supreme, or unto governors, as unto them that are sent by him for the punishment of evildoers, and for the praise of them that do well. For so is the will of God, that with well-doing ye may put to silence the ignorance of foolish men. Tulungan mo kami, Panginoon, na huwag gumawa ng mga padalos-dalos na desisyon, kundi maingat na pag-isipan at maingat na sundin ang iyong kalooban. Lord, mahabag ka po. Tulungan mo po ang iyong mga anak. Tulungan mo po ang mga nangunguna sa iglesia, sa mga iglesia mo. Tulungan mo po ang mga pastor
Bigyan mo po ng karunungan. Tulungan mo rin ang iyong mga anak na patuloy na sumunod sa iyong kalooban, na magpailalim sa mga otoridad. O muli, mahabag ka sa amin, O Diyos. Alalahanin mo kami marupok, mahina. Kailangan namin ng iyong biyaya. Lalo't higit, O Diyos, kung meron man na hindi patunay na mananampalataya, na nakakapakinig sa amin pong pangangaral ngayon, O Panginoon, abutin mo ng iyong biyaya at iligtas mo. Sa pangalan ni Jesus, ito pong aming dalangin. Amen. Ulit ito ang ating pinakamensahe ngayong oras na ito. We as believers and strangers in this world must live in an honorable way before the Gentiles for the sake of God's name, and this can be shown or must be shown through our godly, humble submission to earthly authorities. Tayo bilang mga mananampalataya at kagaya na napag-aralan natin last Sunday, bilang mga manlalakbayo, estranghero, hindi tayo taga rito, tayo ay taga langit na, ngunit namumuhay pa rin tayo sa mundong ito. Tayo bilang mga mananampalataya at estranghero sa mundong ito ay inuutusan ng Diyos na mamuhay sa mabuting paraan sa harapan ng mga hindi Kristiyano, alang-alang sa pangalan ng Panginoon. At ito ay kinakailangan nating ipakita sa pamamagitan ng ating makadiyos at mapagkumbabang pagpapasakop sa mga otoridad dito sa mundo, and if I may add, na nilagay ng Diyos. 6 na punto ho ang ating pag-aaralan at susubukan natin hindi maging masyadong matagal sa biyaya ng Panginoon. Ito ho yung number 1, the duty to submit. The duty to submit. Number 2, the purpose of our submission. Bakit? Una, yung ating katungkulan na magpailalim, magpasakop. Pangalawa, ang dahilan ng ating pagpapasakop. Number 3, the scope of our submission, yung lawak, ano yung sakop nito. And then pang-apat, the wisdom of submission, yung karunungan, yung katalinuhan ng pagpapasakop. Matalinong bagay, it is a wise thing to submit. Number 5, the freedom in submission. At sasabihin, parang, Brother Paul, parang magka-kontra yun na freedom tapos submission. Paano yun? Titignan natin. And then number 6, healthy application of submission. Healthy application of submission. So tingnan ho natin, una, the duty of the believers to submit, ang katungkulan nating mga mananampalataya, tayong mga Kristiyano, hindi malabo, hindi ito inilagay ng Diyos sa ilalim at hindi natin makikita ng malinaw. Ang sabi ng Panginoon sa verse 13, submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake. So ito ay malinaw at direktang utos ng Diyos. Kahapon lamang nakita ko ho sa Facebook feed ko na kung saan isang nagpapakilalang Kristiyanong babae. Sinasabi niya, I am an adult Christian woman, pero pag tinuloy mo yung pagbabasa sa kanyang post, ay sinasabi niya na hindi ako magpapasakop sa kahit kaninong leader, hindi ako magpapasakop sa kahit kaninong presidente, hindi ako magpapasakop sa kahit kaninong gobyerno, hindi ako magpapasakop sa kahit kaninong lalaki, at kahit sa asawa ko pa. Hindi siya kahit pastor. Handun sa statement niya. Pero nagpapakilala siyang Kristiyano. Narito mga kapatid, mga kaibigan, ang malinaw na utos ng Diyos. God calls us, yes, God commands us to willingly submit ourselves. Ang sabi, submit yourselves. Hindi natin dapat hintayin na tayo ay sakupin. Hindi natin dapat hintayin na tayo ay pilitin. Ang mga Kristiyano ay inuutusan ng Diyos to willingly submit ourselves. Saan daw? To every ordinance of man.
At ang ibig sabihin po nito, to every institution, to every appointment of man, of those who are in authority or who are appointed to administer government. Sa bawat institusyon ng tao, sa mga gobyerno, sa mga pamamahala at mga taong inilagay sa posisyon upang mamahala. Inuutusan tayo ng Diyos na magpasakop sa mga ito, sa mga batas, sa mga panuntunan, sa mga proklamasyon, sa mga nilulunsad na mga gabay at inuutos ng gobyerno. Inuutusan tayo ng Diyos na magpasakop dito. Sa mga nasa otoridad, kung tayo man ay nasa trabaho, andun ang ating employer. Kung tayo man ay nasa eskwelahan, nahandun ang ating teacher. Kung tayo man ay nasa lansangan, nahandun ang pulis o MMDA. They are authorities, and the believer is commanded to willingly and humbly submit. Bakit po? At nais ko hong paalala, ito ho ay totoo kung ang pinagagawa ay hindi taliwas sa maliwanag na kalooban. Halimbawa, ikaw ay empleyado, inutusan ka ng employer mo na magsinungaling. Falsificahin mo yung mga dokumento para makalusot ang proyekto ng inyong kumpanya. Well, you have the obligation not to submit. Because we ought, doon lalabas yung sinabi ho. Basahin lang natin sandali yung konteksto nung madalas na niko-quote na Acts chapter 5. Acts chapter 5, buksan po natin. Acts chapter 5, verse 27. Acts chapter 5, verse 27. Ang konteksto ho nito, hinuli ang mga apostol. Bakit sila hinuli? Dahil ipinapangaral nila ang ebanghelyo ni Kristo. Anong sabi sa verse 27? And when they had brought them, so ikinulong sila tapos inilabas sila sa kulungan at inilagay sila sa harapan ng mga hahatol sa kanila. And when they have brought them, they set them before the council, and the high priest asked them, saying, Did we not straitly command you that ye should not teach in this name? And behold, you have filled Jerusalem with your doctrine, and intend to bring this man's blood upon us. Hindi ba namin kayo inutusan? Huwag niyo ipapangaral ang pangalan na yan. Yun yung utos nila. Ngunit ano ang utos ni Kristo? Go and make disciples. You shall be my witnesses. Kaninong pangalan ng ipapangaral nila? Pangalan ni Jesus. Now, kailangan nilang mamili. Sino ang susundin nila? Utos ng tao o utos ng Panginoon? Ang tugon nila, Pedro ito at iba pang mga apostol. Then Peter and other apostles answered and said, We ought to obey God rather than men. So when the commands of man, and yes, when the commands of them who are in authority contradicts the clear will of God, we ought to obey God rather than men and not compromise. The same is true sa atin. Let me just give an example. Sa book of Daniel, pinagbawal ang pagpananalangin. Anong ginawa nila? Inutos ng Diyos na manalangin. Nilabag niya, nanalangin siya. Bukas pa bintana. Inutusan ng mga tao na sumamba sa Diyos-Diyosan. Malinaw ang utos ng Diyos. Huwag sasamba sa Diyos-Diyosan. Ano ang ginawa ng tatlong kaibigan nila diyan? Hindi sila sumamba. So when it is clearly in contradictory sa kalooban ng Panginoon, we ought to obey God rather than men. And if it is not contradictory, maaring hindi tayong komportable, maaring hindi lapat sa ating panlasa, maaring hindi tayo ganung ka-agree dahil sa ating personal preference. Pero ang utos sa atin ng Panginoon, let every soul, Romans 13:1, let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God, and the powers that be are ordained of God. And nilagay sila ng Panginoon doon. At tayo bilang mga Kristiyano ay may obligasyon na sumunod. So kung ikaw ay isang araw nagdadrive at nagmamadali ka at nakita mo yung traffic police nakaganon sa'yo
ang obligasyon natin ay sumunod. Ang obligasyon natin ay sumunod. Here's the truth. Believers have more reason to submit to the authority. Mas may rason tayong mag-submit. Bakit po? Tingnan natin sa point number 2. The purpose of submission. The purpose of submission. Anong sabi? Submit your, verse 13. Chapter 2, verse 13 ng 1 Peter. Submit yourselves to every ordinance of man. Why? What is the purpose? For the Lord's sake. Alang-alang sa Panginoon. Alang-alang sa kalwalhatian ng Diyos. Alang-alang sa pangalan ng Panginoon. Please, let us submit to the ordinance of man. Ito man ay sa hari o sa gobernador, at mamaya makikita ho natin yun. So anong pong punto? We must submit to earthly authorities for God's glory. Kailangan natin magpailalim, kailangan nating sumunod, kailangan natin na actually sumuporta pa kung kinakailangan at nararapat at ipakita at maging halimbawa sa pagsunod upang maluwalhati ang pangalan ng Panginoon. Una, dahil tayo ay representante ng Diyos. Ang iglesia ng Panginoon, ang mga Kristiyano, ang katawan ni Kristo dito sa lupa, at kailangan nilang makita ang liwanag sa ating pamumuhay upang maluwalhati ang Panginoon. Kung tayo ay mabubuhay sa paraan na nahandon ng pagre-rebelde sa gobyerno, hindi pagsunod sa mga palatuntunan na ito, we bring reproach to God's name and not glory. Sasabihin ng mga tao sa labas, yan naman yung mga Christian na yan naman yung mga Baptist na yan naman yung mga taga-JCBC na yan, nag-rebelde yung mga yan. Ayaw sumunod. Na verse pangalawa, bakit natin kailangan sumunod? Because they are God's ministers. Nabasa natin kanina, balikan natin sa Romans chapter 13. Alam ko na pag-aralan natin ito, at madalas pinupuntahan natin ito tuwing mag-e-eleksyon, na magandang mapaalalahanan tayo. Romans chapter 13 and verse number 1. Let every soul be subject unto the higher powers, for there is no power but of God. All authority, complete sovereignty is in God. The powers that be, yung mga authority daw na nandito, nag-e-exist, umiiral, are ordained of God. Pinahintulutan, inilagay, itinalaga ng Panginoon. Sino man ang nasa Malacanang ngayon, sino man ang naluluklok ngayon, and again mga kapatid, please, para mas maunaw, para mas ma-appreciate natin, consider the context. Ano yung kapangyarihan, ano yung pinakamataas, humanly speaking, na kapangyarihan nung panahon nila Apostol Pablo? The Roman Emperor. Which at that point of time, higit sa malamang, si Nero, na kilalang nag-persecute sa mga Kristiyano. Ang Roman Empire na in its core, pagan, pagano, sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Pero tinatawagan pa rin ng mga Kristiyano na magpasubmit. Magpailalim. In all its wrongs, in all its shortcomings, believers are called to submit. Again, sana malinaw excuse me. Sana po malinaw na. Pagkontra sa kalooban ng Panginoon, no. Pero sa mga bagay na hindi kontra sa kalooban ng Panginoon, we as believers are obligated to submit to the powers. Verse 2, anong sabi ng Romans 13? Whosoever therefore resisted the power, resisted the ordinance of God. Listen mga kapatid, we as believers have more reason to submit. Kasi yung mga unbeliever, nagpapailalim sila, sumusunod sila. Mahulog ako din sa tinutungtungan ko. Ng mga unbeliever ay nagpapailalim sila at sumusunod sila dahil takot sila sa consequence. Yes?
Pag hindi sila nagbayad ng buwis, baka hulihin sila ng BIR, baka sampahan sila ng kaso. Pag hindi sila sumunod sa batas trapiko, hindi na sinunod, baka sila ay matikitan, makumpiska ang lisensya, gastos, abala. Ayaw lang nila ng mga consequences. Or maaaring for convenience. Susunod sila, sige na nga, sunod na nga tayo for convenience. Para wala ng problema, para wala ng usapan. Or maaaring sumusunod sila because it favors their ideas. Pabor sila. Ay, iniwala sa, yung, halimbawa, again, I'm not saying I'm pro or anti, yung terror law, at meron mga taong pro, meron mga taong anti. Anti na lang sila. Again, maaaring pabor. Pabor sa kanila, kaya ganun na lang katindi yung kanilang pagsuporta dito sa mga bagay na ito. Pero mga kapatid, sa atin bilang mga mananampalataya, there is bigger, there is greater, yes, there is deeper reason for us to submit. Why? For the Lord's sake. For His glory. So mga kapatid, kailangan natin magpailan. Why? For God's name. For God's glory. At kung tayo ay hindi magpapasakop, ang sabi sa chapter 13 verse 2 ng Romans, whosoever therefore resisted the power, even if you're a Christian, resisted the ordinance of God. If you are resisting the authorities, you are resisting God. Yun ang sinasabi ng salita ng Panginoon. Kaya, again, if we will step, hahakbang tayo contrary, we must be very, very careful na masumpukan natin yung ating mga sarili na ang tingin natin sa ating sarili nagpapakabayani sa pananampalataya pero kinukontra pala natin talaga ang Panginoon. Very, very careful. Hindi dapat padalos-dalos. So challenge. The man in the office may not be the one we want or whom we voted for, or he may not even fit our personal taste. Ang nakaluklok sa upuan, nakaluklok sa kapangyarihan ay maaaring hindi natin binoto o maaaring hindi natin gusto at hindi na siya lapat sa ating mga panlasa at paniniwala. We are commanded by God to submit. So for Christ's sake, for God's sake, for the Lord's sake, believers must submit. Hindi ho tayo dapat nagpapakabihasa sa paghanap ng butas. Dapat ho, nagmamadali tayo sa biyaya ng Diyos. Nagpapakahusay tayo sa pagsunod sa gobyerno. Yes, we are commanded even to pray. Yes, as we will see later, we are commanded to honor. To honor. Number 3, the scope of our submission. Yung sakop ba? Sumulan natin ulit sa verse 13. Submit yourselves to every ordinance of man for the Lord's sake. Whether it be to the king. Again, bibigyan ng konting delineation dito ni Pedro, yung every ordinance. Sino yun? Whether to be the king as supreme, yung pinakamataas. Or unto governors, yung mga nasa ilalim ng hari. Unto governors as unto them that are sent by him. Sino nagpadala sa kanila? The king. So yung hari na nasa taas at yung mga nasa ilalim niya. And in our context, from the president hanggang doon sa the barangay captain. Again, kung ito isang ayon sa hindi kontra sa malinaw na salita ng Panginoon, kalooban ng Panginoon, we are called to submit. Why? Because they are sent by Him for punishment of evildoers and for the praise of them that do well. So ito man ay sa hari as supreme, even the highest authority sa ating bansa, ito ang presidente. In some, maaaring prime minister. In some, maaaring meron pa rin silang mga hari at reyna, monarchy. Or to the subordinates nitong mga nasa nandoon ang kanilang nandoon ang ating obligasyon na magpasakop sa mga ito. So the highest or those in the low position, kailangan nating magpasakop.
Why? Again, nasa na natin, for the punishment of evildoers. They are sent for the punishment of evildoers and for the praise of them that do well. There are two basic and two resulting main duties of those in the government. Ito yung main duty ng government. At maaaring, at Lord willing, sa susunod nating pagboto, bigyan natin ng matinding konsiderasyon ito. Hindi yung magbibigay ng lahat ng libre. A newsflash, hindi obligasyon ng gobyerno na gawing libre ang lahat ng bagay. Minsan doon naaakit ang maraming mga tao, oo, maging mga Kristiyano. Pakalimutan mo na kung marami siyang asawa, kalimutan mo na kung anong klaseng tao ba siya, marami siyang ibibigay ng libre, iboboto ko siya. Libreng edukasyon, libreng bahay, libre eh, boto ko. That's not the main obligation of the government, mga kapatid. Anong main obligation? Ang sabi ng salita ng Panginoon, for the punishment of evildoers and for the praise of them that do well. So una, two basic duty ng gobyerno, punishment of evil and protector of good. Punishment of evildoer and protector of good. Parusahan yung mga gumagawa ng masama. Protektahan yung mga hindi gumagawa ng masama o nasa kabutihan o sumusunod. Then pangalawa, ang result nito ay deterrent to evil and promotion of good. Ang isa pang gawa ng gobyerno is to deterrent. Naalala ko lalo na pag merong malalaking gathering noon, pag malaking, ang lagi nilang sinasabi ay police presence. Kasi pag mayroong police, takot gumawa ng masama. That is deterrent. So hindi lamang para parusahan yung gumagawa ng masama, kung hindi trabaho din nila, it is a resulting obligation is to hinder, to deter yung mga gusto at maaaring gumawa ng masama, and not just to protect those who do good and promote doing good. Ang sabi ng Romans 13 verse 3, for rulers are not a terror to good works, but to the evil. Wilt thou then not be afraid of the power? Do thou which is good, and thou shalt have the praise of the same. Gawin mo yung mabuti, pupurihin ka. Pararangalan ka. Tutulungan ka pa. Pero pag gawin mo yung masama, asahan mo, parurusahan ka. Verse 4. Romans 13, for He is the minister of God to thee for good. Listen, ito yung dininan natin nung pinag-aralan natin Romans 13. They are God's ministers. Well, not in the sense na kagaya ng mga minister sa loob ng church, we minister the Word of God. Ang minister nila, ang paraan ng pagministeryo nila sa Panginoon ay paggawa ng duty of foolish men. Ito daw ang kalooban ng Diyos. Ito yung gusto ng Panginoon na sa pamamagitan ng paggawa natin ng mabuti. At ano yung paggawa ng mabuti? Sa kontekstong ito, mabuting gawa ang pagsasubmit sa gobyerno. Mabuti. We may put to silence the ignorance of foolish men. Ibig sabihin, they are noisy. Alam niyo ho, ang mga hindi Kristiyano, alam niyo ho, meron talagang mga maiingay na laban sa... Obserbahan niyo lang ho. Yung mga atheists, sino ang inaatake? Atheist is belief in no God. There is no God. Pero sino lang ang inaatake nila? Inaatake ba nila ang mga Muslim? Sinasabi lang, there's no Allah. Pakabombahin sila. Ang mga atheists, ang mga hindi nila, sino ang madalas inaatake lang? Mga Buddhist? No. Shinto? No. Christians. Because the God of the Christian, the God of the Bible is the only true God. Yun lang ang atakihin nila. Anong gagawin nila sa mga peking Diyos? Nevertheless, mga kapatid, they are on the attack mode. They are noisy. Marami silang sinasabi patungkol sa mga Kristiyano. Napag-aral natin yan nakaraan.
Sinasabi nila ang mga Kristiyano, cannibal yan, kinakain ng katawan ni Kristo. Sinasabi nila ang mga Kristiyano, incest yan, loving one another, kissing one another daw. Rebelde yan, ang Panginoon daw nila, ang Lord daw nila, ang hari daw nila ay si Jesus, hindi ang emperor. Atheist yan, ayaw nilang sambahin ng maraming mga Diyos-Diyos. At isa lang sa kanila, isa lang niniwala sa Diyos. Ang dami nilang sinasabi, hanggang ngayon mga kapatid, hanggang ngayon, madaming sinasabi ang mga hindi Kristiyano patungkol sa mga tunay na Kristiyano. They are noisy. Madami silang pinaparatang, madami silang accusation, pero ang sabi ng salita ng Panginoon, with our doing good, when we submit to the government. At isa sa maraming sinasabi ay yung mga taong ang nasa kapangyarihan, we will put to silence the foolishness of man, or the ignorance of fool. Hindi nila alam yung kanilang sinasabi, pero mapapahiya sila. Ang mga taong yan, rebelde! Ay, sumusunod. Hindi pala. Yung mga taong yan, ang mga isip ay makikitid. Ay, nagpapasakop. Mapagkumbaba. Ay, itong pagpapasakop ay isang napakatalinong bagay sapagkat ito ang magtatakip sa mga bibig na maiingay na ignorante na nilalabanan ang pananampalatayang Kristiyano. Verse 12, ang sabi, that whereas they speak evil against you as evildoers. Pinararatangan tayo as evildoers. Mga masasamang tao, mga rebelde. Pero mga kapatid, mapuput into silence ang kanilang mga paratang if they will see na hindi tayo magugulo na hindi tayo mamamayan ng lupang ito, mga tagalangit tayo, pero hindi tayo magugulo habang nakatira tayo dito. Nagsasubmit tayo. So the wisdom of submission is that it puts to silence the loud accusations against believers. Pinapatahimik yung kanilang akusasyon. Paano? By the evidence of a submissive and well-ordered life. Sa ebidensya ng pagpapasakop ng Kristiyano at maayos na pamumuhay ng mga mananampalataya. Number 5, the freedom and submission. Freedom and submission. Verse 16. Ano pong sabi ni Pedro? As free and not using your of gravity. Mararamdaman mo ng mabilisan. So, in that sense, only God alone is totally free because God alone have absolute sovereignty. Ang taong makasalanan can only either be the servant of sin or kung siya'y magsisisi at sasampalataya kay Kristo, the servant of God. Either way, ang kalagayan ng tao ay alipin. It's either ikaw ay alipin ng kasalanan o ikaw ay alipin ng Diyos kay Kristo Jesus. At nung tayo ay sa John chapter 8 verse 34, ang sabi ni Jesus, Jesus answered them, Verily, verily, I say unto you, whoever committed sin is the servant of sin. Nung tayo yung mga hindi ba mga Kristiyano, ang ating pamumuhay, maaaring hindi tayo pusakal na kriminal kagaya ng iba, but we are the servants of sin. And when we got saved, we were freed from the slavery of sin. Yes, may impluwensya pa rin ng kasalanan. Yes, may presensya pa rin ng kasalanan. But yes, we are no more servants of sin. Dahil tayo pinalaya na sa pamamagitan ni Kristo. Romans 6 verse 16, anong sabi? Know ye not that to whom ye yield yourselves servants to obey, his servants ye are to whom ye obey, whether to of sin unto death, or obedience unto righteousness. But God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. Being then made free from sin, ye became the servants of righteousness.
So ito yung sinasabi ko, it's either you're a servant of sin or servants of righteousness. Servants of sin or servants of God. There's no, quote-unquote, totally free. Tayo'y kundi alipin ng kasalanan, alipin ng Panginoon. At kung tayo ay alipin ng Panginoon, tayo'y may kalayaan na. Tayo ay pinalaya ni Kristo. Siya ang ating hari, siya ang ating soberano. At tayo ay mga tunay na mamamayan ng langit. At pinapaalala dito ni Pedro na huwag niyong aabusuhin ng inyong kalayaan. Anong ibig sabihin? Kasi maaaring sabihin ng isang tao, well, ako ay Kristiyano na. Ako'y tinubos na ni Kristo. Ako'y pagmamayari ni Kristo. Ako'y malaya. Hindi na ako taga rito. Ang hari ko ay si Jesus. Sino ka para sundin ko? Ang hari ko si Jesus. Sino kang mayor ka para sundin ko? Ang susundin ko lang si Jesus. At merong maaaring umabuso nito. Alam ko ho ang isang kaso ng isang mananampalataya sa Amerika na ang sabi niya, ako'y empleyado ni Jesus, nagtatrabaho ako para kay Jesus. Hindi siya nagbayad ng tax niya. Nangyari? Kulong. Hindi siya sumunod sa gobyerno. So, maaari ba itong abusuhin? Yes. At sinasabi ni Apostol Pedro ay ito, not using your liberty or your freedom as a cloak of maliciousness. We have freedom in Christ. We have, at hindi na mamamayan ng sanlibutang ito at wag nating gagamitin yun bilang pangkubli. The head of the woman is the man. It's not my mother. Ang head ko ay yung father. So, ang dapat sundin ay yung head. Hindi ko, ang susundin ko yung tatay ko. Hindi ko susundin yung nan. Anong ibig sabihin? Ginagamit niya ang katotohanan ng headship ng ama ng tahanan para labagin at magrebelde sa kanyang ina. So there is that possibility na abusuhin ang kalayaan. At ngayon pinapaalalahanan ni Pedro ang mga Kristiyano, not using your liberty as a cloak of maliciousness, but as what? We must act as servants of God. Kailangan tayong kumilos, kailangan tayong mamuhay bilang mga alipin ng Diyos. At bilang alipin ng Diyos, sino ang kailangan nating sundin? Bilang alipin ng Diyos, sino ang kailangan nating sundin? Ang Diyos. Anong utos ng Diyos? Magpasakop ka sa gobyerno. Magpasakop ka sa mga nasa kapangyarihan. So a true, serious follower of Christ must exhibit his obedience to Christ by submitting to human authorities and not using his loyalty to Christ as an excuse to rebel from human authorities. Number 6 and lastly tayo matatapos. Mabilis na lamang po. Anong sabi? Healthy application of submission. Verse 17, honor all men, love the brotherhood, fear God, honor the king. Sa komentary ni John MacArthur, tinawag niya itong citizenship theology. Citizenship theology. As citizens, yes, heavenly citizens, na namumuhay pa dito sa lupa, how should we deal with men? How should we live? Una, ang sabi, honor all men. And that reflects respect to all men. Bigyan mo ng dangal, ituring mo may dangal ang bawat tao, ano man ang kulay ng kanyang balat, ano man ang estado niya sa lipunan, ano mang edukasyon ang narating niya, ano mang pinansyal na kalagayan niya, ano mang lengguwahe ang sinasalita niya. Honor all men, because all men are made in the image of Christ. Nung panahon ng bagong tipan, nung panahon nila Pedro, ang mga slaves ay tinitingnan as mere tools, mabababa, walang karapatan, dahil slaves. Pero narito ang sabi ng salita ng Panginoon, honor all men. Honor all men. So, dun pa lang, kung ayaw mo siyang i-honor bilang presidente, i-honor mo siya bilang kapwa-tao. So, wala tayong lugar para i-dishonor siya. Honor all men. Hindi lang ho yun. Ang sabi, love the brotherhood. Love the brotherhood. We are to show the world that our love for one another.
Kailangan ipakita natin sa sanlibutan. Nakikita ito, naobserbahan ito. Pag nakikitungo ka sa ibang tao na hindi Kristiyano, there must be respect, there must be honor. But when it comes to the brethren, yes, there is respect, there is honor, but there is love. Ang sabi ni Jesus sa John 13 verse 35, "By this shall all men that ye are my disciples, if ye have love one to another." Therefore, this loving one another should set apart Christians distinctly. Kakaiba. Pag tinignan ng mga hindi Kristiyano, ganito itong grupo ng mga ganun na lang ang pagmamahal, ganun na lang ang pagsasakripisyo, ganun na lang. Love the brotherhood. Then, pangatlo, fear God. Fear God. Yes, merong mga short definition ng the fear of God, reverential awe. I like yung, I believe si John Murray, nagsabi dito, God awareness. That is, you're aware of the glory of God, you're aware of the greatness of God, you're aware of the worth of God, you're aware of the holiness of God, you're aware of the presence of God. We trust Him, we honor Him, we worship Him, we obey Him. Sumusunod tayo sa Kanya, pinaparangalan natin siya, sinasamba natin siya. At bahagi nito ay yung pagsunod natin sa Kanya at sa Kanyang utos. At ang Kanyang utos sa atin ay sumunod sa mga otoridad sa lupang ito. And lastly, ang sabi ho ni Pedro, honor the king. Again, hindi ito patindi ng patindi. Hindi pinakamataas ang king. Honor the king, which is a shortened version ng verses 13 to 16. Sinabi niya sa tatlong salita, honor the king. That is, respect the authorities. As God ordained ministers to carry out God's purposes in government, ang presidente, ang hari, ang prime minister, o ang chief ng anumang tribo, must be honored as God commanded. So we must do the same today. Hindi ibig sabihin ito na walang lugar para i-express ang ating mga concern. Hindi ibig sabihin ito na walang lugar para i-point out at hindi dapat i-point out yung mga mali at mga pag-abuso ng mga otoridad. Pero ito dapat ay gawin sa konteksto ng maka-Diyos na pagpapasakop. So muli ho, mga kapatid, again, we could tackle this in 3 Sundays and more. Nevertheless, I hope we'll give time to go to these words, to meditate in these words of God, and to be challenged. Just try to examine our lives. Examine natin yung ating pamumuhay. Am I living in submission? Or ang aking paraan ng pamumuhay is of rebellion? At nawa, masupungan tayo ng Panginoon na kumikilala at nagbibigay parangal o respeto sa mga nasa otoridad sapagkat nilagay sila ng Panginoon, sila ay lingkod ng Panginoon o sa gobyerno at sila ay dapat nating sundin as long as sang-ayon sa kalooban ng Panginoon. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po. Salamat sa iyong pagbibigay sa amin ng ilaw. Bigyan mo kami, Panginoon, patuloy ng karunungan upang lalo pang mas maingat, mas matalino, mapagmahal at mapagkumbabang i-apply ang mga katotohanan ito. Panginoon, patawarin mo po ang kakulangan ng iyong lingkod. At hiling po namin, O Diyos, ikaw po ang patuloy na mag-ingat sa amin sa kumakalat na pandemyang ito. Dalangin namin, Panginoon, ikaw mong provide patuloy ng aming mga pangangailangan. Mahabag ka po, O Diyos, sa aming presidente. Bigyan mo siya ng karunungan. Oo, maging kanyang kalusugan nawa ay ingatan mo. Tulungan mo siya, Panginoon, na maganap ang mga trabaho na iyong iniatang sa kanyang responsibilidad na iniatang mo sa kanyang balikat. Mahabag ka rin po nawa sa aming mga health workers, Panginoon, na marami ang pagod na. O Panginoon, ingatan mo po, tulungan mo po. Maging ang aming mga ilang members na healthcare workers o nasa front line, Sister Karen, O Diyos, ingatan mo po. Ang aming kapatid na si Sister Rain Sausa na malapit ng mga anak sa Sabado, Lord, we pray for your care, for your protection, provision also. And then, Panginoon, ang aming kapatid na si Brother Dave, alalahanin mo po ang kanyang kalagayan at maging Sister Jinjin. Lord, lahat ng ito sa iyong kamay,
na kayang gumawa ng higit sa aming hinihingit, inaakala, pinagkakatiwala ang lahat ng ito. Purihin ka. Salamat po. Dalangin natin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Tayo po'y tumayo at umawit sa Panginoon. Mami, maraming amazing words. First and last stanza. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I was once lost, but now am found. Was blind, but now I see. When we've been there 10,000 years, bright shining as the sun, we golden days to sing God's praise. Then when we first begun. Amen. Purihin po ang Panginoon. Salamat po sa ating ilang mga kapatid na narito. Salamat po sa ating mga kapatid na nakatunghay. And if I may request, kung maaari ko kayo mag-host ng watch party para sa inyong mga kaibigan sa Facebook at makapanood o may chance ang mapanood ng ating mga pangangaral at nawa ito'y maging blessing. Maaaring gamitin ng Diyos sa kanilang mga buhay. Maraming salamat po. At muli, mamayang gabi may gawain tayo, mga kapatid. Reminder sa mga nasa bahay, hindi yung nakapanood na ako kayo ng umaga. Hindi na ako huwag natin pabayaan. Meron tayong opportunity. I would like to challenge you to be present even online sa ating gawain mamaya alas 6 po. Yeah. God bless po. Ingat po tayong lahat. I miss you all. I love you all. And may God use us all for His glory. Ingat po. God bless.